Magandang araw mga ka-recap! Muli tayong sumabak sa mundo ng aksyon, ngayon sa pelikulang Mr. In-Between na ipinalabas noong 2018 at pinagbidahan ni Scott Ryan. Ihanda na ang inyong sarili dahil punong-puno ito ng spoilers. Ang istorya ay umiikot sa buhay ni Ray Shue Smith, isang bayarang hitman na pilit binabalanse ang kanyang madugong profesyon sa pagiging responsableng ama, kapatid at kaibigan. May anak siyang 7 taong gulang na si Brittany na ngayon ay nasa pangangalaga ng kanyang dating asawa na si Jinta. Bukod sa pagiging ama, siya rin ang nag-aalaga sa kanyang kapatid na may sakit na si Bruce. Sa pagsisimula ng kwento, nakipagkita si Ray sa kasosyo ng kanyang boss na si Freddy, isang lalaking nagngangalang Maddie. Hinanap ni Ray ang perang dapat ay itinaya sa sugal ni Freddy, ngunit nalaman niyang hindi ito naipasa. Nagpalusot pa si Maddie pero nang mapikon si Ray, napilitan itong umamin. Bilang leksyon, tinulak siya ni Ray sa hagdanan, isang babala para wag siyang babastusin ulit. Makalipas ang ilang oras, nagkita naman sila ni Freddy sa isang club para kunin ang bayad. Ngulit walang maibigay si Freddy, tila natalo sa sugal. Bilang kapalit, sinabi niya kay Ray na may utang sa kanya ang isang tao, halagang 10,000, at pwede niya itong kolektahin at itago na rin para sa sarili niya. Pumayag si Ray, pero humingi pa ng dagdag na 1,000 para sa serbisyo. Pumayag naman si Freddy at pinasama si Nick, isa sa mga tauhan niya. Sa sunod na tagpo, magkasama nang nagmaneho sina Ray at Nick patungong Ashfield para hanapin ang lalaking may utang, isang matandang lalaki na ang pangalan ay Terry. Walang kaabog-abog na pinaghampas ni Nick si Terry pero matigas ito, sinabing wala siyang pera at baka makabayad siya sa loob ng 1 linggo. Pero may naisip si Ray, hiningi niya ang wallet ni Terry at nakita ang litrato ng pamilya nito. Isinulat niya ang address ng matanda at tinakot na pupuntahan niya ang pamilya nito. Sa takot, napilitang mangako si Terry na ibabalik ang pera kinabukasan. Kinabukasan, habang naglalakad si Ray kasama ang alaga niyang aso sa parke, nakasalubong niya ang isang babae, si Ali, na may alaga ring aso. Nag-usap sila ng saglit at tila may koneksyon agad sa pagitan nila. Maya-maya, binisita ni Ray ang anak niyang si Brittany at isinama ito para dalawin si Bruce. Tuwang-tuwa si Brittany sa tito Bruce niya, laging may regalo at kwento. Kinagabihan naman, habang nagbabantay si Ray sa isang nightclub, dumating ang matalik niyang kaibigan na si Gary. May problema raw ito. Nahuli siya ng asawang Ruso niyang si Tatiana na nanonood ng Ball DVD. Para makalusot, sinisi si Ray, sinabing kay Ray ang video. Nagmakaawa si Gary na pumunta si Ray sa bahay nila at konpirmahin ang kasinungalingan. Kahit ayaw, napilitan si Ray. Sa harap ni Tatiana, aminado siyang kanya ang DVD. Umala ang babae at ibinalik sa kanya ang bold. Paglabas niya, itinapon ito sa basurahan pero lihim namang pinulot ni Gary at muling itinago. Kinabukasan, habang nasa kalye sila ni Brittany, nabangga ito ng 2 bastos na binatilyo. Nang makabalik na sila sa sasakyan, nakita ulit ni Ray ang mga ito. Iniwan niya muna si Brittany sa kotse at sinabing bibili ng dyaryo, pero ang totoo, nilapitan niya ang 2 binatilyo at binugbog ang isa, habang nakatakas ang isa pa. Hindi niya alam, may babaeng nakasaksi. Sa paghabol niya sa tumakas, muli niyang nakita si Ali sa supermarket. Doon niya nalaman na isa pala itong paramedic. Naglakas loob siyang humingi ng numero nito. Lipat tayo sa isang kakaibang eksena. Isang negosyante, si Luke Henson, ang kakababalang mula sa pagjogging. Bigla na lang siyang tinutukan ni Ray at pinilit na pumasok sa likod ng kotse. Dala siya ni Ray sa kakahuyan at inutusan siyang maghukay ng sariling libingan. Sa huli, binaril niya si Luke at inilibing sa mismong hukay na siya rin ang naghukay. Isang umaga, tinanong siya ni Brittany kung totoo ba si Santa Claus. Hindi makapagsinungaling si Ray, kaya diretsahang sinabi niyang peke lang ito. Pero nang tanungin siya tungkol kay na Jesus, Easter Bunny at Tooth Fairy, napaisip siya. Ayaw niyang masaktan ang damdamin ng anak, kaya sinabi niyang totoo ang mga unicorn at gumawa pa ng kwento tungkol sa nakita niyang unicorn sa Blue Mountains na lumipad pa raw papalayo. Sa huli, dumating ang mga pulis sa bahay nila at inabutan siya ng supina dahil sa pambubugbog niya sa 2 binatilyo. Sa utos ng korte, kailangan niyang dumaan sa anger management program. Kinagabihan naman, muling nagtungo si Ray sa nightclub ni Freddy, ang tinatawag nilang Playhouse. Doon, bigla siyang sinabihan ng kanyang boss na maling tao raw ang napatay niya, hindi si Luke ang dapat nilang tanggalin. Halatang nabahala si Ray at galit na sinabi kay Freddy na, sa susunod, siguraduhin mong tama ang pangalan. Tumalon ang kwento sa isang magandang tagpo. Nag-date si Ray at Ali. Dito mas naging personal ang kanilang usapan. Naikwento ni Ali ang maagang pagkabigo sa unang kasal niya noong 21 pa lang siya. Tumawa si Ray at sinabing, buti na lang, nakaiwas ka sa mas malala. Sa pagtatapos ng gabi, nauwi sila sa bahay ni Ray kung saan naging mas malapit pa sila sa isa't isa, physically and emotionally.
Kinabukasan, nakatanggap ng tawag si Ray mula sa ospital. Nasa coma raw si Gary, ang matalik niyang kaibigan. Agad siyang tumakbo sa ospital kung saan sinalubong niya si Tatiana, ang asawa ni Gary. Naroon din si Vasily, bayaw ni Gary, na siyang nagkwento ng nangyari. Ayon kay Vasily, isang ilegal na benta ng baril ang nauwi sa gulo. May mga lalaking umano'y umatake, binugbog si Gary at ninakaw ang lahat ng baril. Pero habang nakikinig si Ray, marami siyang napansing butas sa kwento. Bakit walang galo si Vasily? Bakit hindi siya binugbog samantalang si Gary halos patayin? Dahil dito, pinuntahan ni Ray si Vasily sa bahay nito at binugbog para paaminin. Sa unay, nagmatigas si Vasily. Pero nang tutukan na siya ng baril at takutin ni Ray, napilitan na rin siyang umamin. Sila raw ni Hassam ang nag-set up kay Gary, ngulit hindi nila inaasahang magiging ganoon kalupit ang mga atake. Dahil dito, pinatawag ni Ray si Hassam. Pagdating nito, agad siyang tinutukan ng baril. Sa takot, umamin si Hassam. Totoo ang lahat. Gamit ang impormasyon mula sa kanya, pinuntahan ni Ray ang grupo ng mga sangkot sa pananakit kay Gary at walang sinayang na oras. Dalawa sa kanila ang agad ng pinatay. Kinabukasan, nagising na si Gary mula sa coma. Sa gitna ng panghihina, nagpasalamat siya kay Ray. Salamat bro, binawi mo ako. Sa sumunod na araw, dinalaw ni Ray ang kanyang anak na si Britney. Pero sa bahay ng dating asawa niyang si Ginta, sinalubong siya ng sermon. Galit si Ginta so sinabi ni Ray kay Britney na hindi totoo si Jesus, lalo na't pinalalaki nila ang bata bilang Kristiyano. Kalma ang sagot ni Ray, hindi ako nagsisinungaling, gusto ko lang malaman ng anak ko ang totoo. Pagkatapos nito, dumalo si Ray sa kanyang court-mandated anger management therapy. Hindi niya ito ginusto, pero mas pipiliin niya ito kesa kulungan. Pagpasok niya sa therapy room, napansin niyang iba ang mga kasama niya, mga lalaking nambubugbog ng asawa at anak. Hindi na siya nakatiis. Tumayo siya at sinabing, hindi ako kabilang dito. Hindi ako katulad niyong mga nananakit ng pamilya. Napikon ang isa sa mga pasyente at muntik ng magkagulo. Buti na lang, maaga ang therapist at naawat ang tensyon. Ngunit, hindi pa diyan natatapos ang problema ni Ray. Sinabihan siya ni Freddy na ang mga lalaking binugbog niya kamakailan, yung mga sangkot sa insidente ni Gary, ay tauhan ng Davos, kapatid ng asawa ng anak ni Freddy. Sa madaling salita, kamag-anak ito ng kanyang boss. Kaya't inutos ni Freddy kay Ray na makipagkita kay Davos para ayusin ang gusot. Samantala, habang bangag sa droga si Vasily, pinasok nito ang bahay ni Gary para nakawan. Nakalabas na si Gary sa ospital kaya't agad siyang nagpadala ng SOS text kay Ray na nasa grocery noon kasama si Ali. Sa bahay, sinubukan ni Gary na patagalin ang usapan. Kunwari, hindi niya alam ang code ng safe. Buti na lang dumating agad si Ray. Pinatumba niya si Vasily sa hagdan at sa kaguluhan, nabawi ni Gary ang baril. Pumutok ito at tumama sa ulo ni Vasily. Nagpanik sila, akala nila patay na si Vasily. Si Gary, nagpa siyang hiwain ang katawan para madali itong itapon. Si Ray naman, nag-iisip ng paraan para maitago ang lahat kay Tatiana. Ngunit, sa hindi inaasahan, nagising si Vasily. Hindi pala tumagos ang bala. Sa takot, tumakbo ito paalis, duguan. Pagbalik ni Tatiana, nalaman niya ang buong istorya at galit na pinalaya si Vasily. Habang nag-aaway ang mag-asawa, si Ray ay tahimik lang na umalis. Hindi ko problema to, aniya. Masyado pa siyang maraming gulo sa mundo para sabayan pa ang drama ng pamilya ng kaibigan. Sa kabila ng madilim na mundo ni Ray, malinaw na mahal niya ang anak niya. Palagi niyang sinasamahan si Britney sa mga laro, binibisita ito at inihahatid kay Bruce para makilala ang pinanggalingan niya. Minsan pa nga, ipinakilala niya si Ali sa kanyang anak. Sa huling bahagi ng episode, nagharap na rin sa wakas sina Ray at Davos, ang kamag-anak ni Freddy na boss ng mga lalaking nabugbog niya. Tahimik ang upuan, mabigat ang tensyon. Isa itong tagpong maaaring sumobra anumang oras. Pero ang pagkikita nila ni Davos ay hindi naging maayos. Halatang nandoon lang si Ray bilang pabor sa kanyang boss na si Freddy. At sa simula pa lang, malamig na ang pakikitungo sa kanya. Ayaw pa siyang kamayan ni Davos. Sa mata ni Ray, patay na ang respeto niya sa taong iyon. Sa galit ni Davos, nagpadala siya ng 3 tauhan para tapusin si Ray. Sa susunod na eksena, naggrocery sina Ray at Ali sa isang malapit na supermarket. Paglabas nila, hinarangan ng 2 lalaki ang sasakyan ni Ray sa parking lot. Nang magsimulang magsalita ng bastos ang dalawa, bumaba si Ray at brutal na binugbog ang mga ito hanggang sa magsitakbo ang mga gago. Nagulat si Ali sa kanyang nakita. Kinagabihan, kinumpronta niya ito sa pangyayari. Kalma ang sagot ni Ray, ginawa ko lang ang hindi magawa ng batas, pinutol ko lang ang sungay ng mga salbahe. Pero hindi pa doon natatakos ang lahat. Napansin ni Ray na may mga lalaking nakabantay sa labas ng bahay niya, mga tao ni Davos. Kaya't gumawa siya ng bitag.
Dinala niya ang mga tauhan sa isang lumang pabrika, malayo sa kabihasanan. Pagsapit niya roon, nagsuot siya ng bulletproof vest at kinuha ang submachine gun na regalo sa kanya ni Gary. Nang dumating ang sasakyan ng mga kalaban, hindi na siya nag-aksaya ng oras. Binulabog niya ang gabi ng putukan at walang sinino. 3 silang nawala sa mundo. Pag-uwi niya, naamoy ni Ali ang pulbura sa katawan niya, pero hindi niya alam kung ano iyon. Kinabukasan, may bagong plano si Ray at Gary. Nakawan ang isang drug dealer. Isama nila si Nick na magiging driver. Pumayag si Nick pero biglang nagpaalam para magbanyo. Habang nasa loob ng banyo, nahulog ni Nick ang cellphone niya sa toilet habang sinusubukang tawagan ang isang tao. Kaya nagkunwaring lalabas lang siya para bumili ng yosi. Pero hindi siya nakaligtas sa mata ni Ray. Sinundan siya nito at naaktuan sa isang telephone booth, tumatawag sa mga pulis. Tuluyang nabunyag, si Nick ay isang undercover cop. Wala siyang armas kaya sumuko na lang. Dinala sila ni Ray at Gary sa gubat habang nagdedebate kung anong gagawin sa kanya. Si Gary ayaw madumihan ng kamay kaya't kay Ray napunta ang desisyon. Matapos mag-isip, pinakawala ni Ray si Nick. Hindi raw niya kailangan ng patay na pulis sa record niya. At higit sa lahat, wala pa namang ginagawang masama si Nick. Pero bago pa siya makahinga ng maluwag, bigla siyang dinampot ni na Dave at Bobby, mga hitman na inarkila ni Davos. Matalino si Ray. Habang nasa biyahe sila, sinabi niya na may strong box siyang nakatago na mas malaki pa ang lamang sa bayad na matatanggap nila. Dahil sa tukso sa pera, nagplano ang dalawa na kunin ang strong box pero ituloy pa rin ang pagdala kay Ray kay Davos. Pagdating nila sa lugar ng taguan, sinabi ni Ray na nakalimutan niya ang combination ng vault. Kaya iminungkahi nila na bumili na lang sila ng gas cutter. Ipinakulong siya sa trunk ng kotse habang bumili ng tools si Dave at si Bobby naman ay lumayo para bumili ng yosi. Pagbalik nila, wala na ang kotse. Sa flashback, makikita natin ang 2 pipitsuging magnanakaw na aksidenteng nanakaw ang kotse na may kasamang Ray sa trunk. Dinala nila ang sasakyan sa isang mekaniko para ibenta. Sinabi ng mekaniko na babayaran lang sila kapag nasuri ang lahat ng piyesa. Kinuha ng mga magnanakaw ang strong box at iniwan ang kotse. Pero laking gulat ng mekaniko nang marinig niyang may kumakatok mula sa loob ng trunk. Sa takot na madamay, dinala niya ang sasakyan sa kakahuyan at iniwan ito. Sa dami ng beses na sinubukan ni Ray na makatakas, sa wakas ay nakalabas siya ng trunk. Nagmaneho siya hanggang sa isang karinderya kung saan nakita niyang muli ang 2 magnanakaw. Bit-bit pa rin ang kanyang strong box. Sinundan niya ang mga ito at nakuha ang vault pabalik. Pero bago siya makalayo, nahuli siya muli ni na Dave at Bobby. Ayon kay Dave, tuloy pa rin ang plano. Dinala nila si Ray sa gubat kung saan naghihintay si Davos. Inutusan siyang maghukay ng sarili niyang libingan. Matapos ito, ibinigay ni Davos ang bayad kay Dave. Pero si Bobby hindi nakatiis. Nabuking niya na nakuha rin nila ang strong box ni Ray. Nagalit si Davos at inutos na buksan ito gamit ang gas cutter. Pagputok lang vault, sumabog ito. Palay, nilagyan ito ni Ray ng explosive trap. Lahat sila ay sugatan, pero si Ray, dahil nasa malayo habang naghuhukay, pinakakaunting natamo. Dahil dito, nagkaroon siya ng pagkakataon para tapusin ang laban. Pinatay niya si Davos at Bobby pero pinatawad niya si Dave dahil pareho sila ng pinanggalingan. Pareho silang nilamo ng mundo. Pero si Ray hindi tuluyang bumitaw sa prinsipyo. Lumapit si Dave kay Ray, hawak-hawak ang kanyang tagiliran, sugatan at nangihina. Sa gitna ng kaguluhan, isang bagay lang ang malinaw kay Dave. Kailangan niyang makaligtas. Hindi para sa sarili, kundi para sa kanyang pamilya. May asawa siyang buntis, ilang araw na lang manganganak na ito ng kanilang unang anak na lalaki. Humarap siya kay Ray at sinabing, "Utang ko to sa'yo, Ray. Kung hindi dahil sa'yo, patay na ako." At saka siya tumakbo palayo, hawak ang pag-asang may bagong simula pa sa kabila ng lahat. Sa huling eksena, nakatanggap ng tawag si Ray mula kay Ali. Tinawagan siya nito upang konpirmahan ang plano nila para sa gabi. Sa kabilang linya, malamig mulit magaan ang tinig ni Ray. "Pasensya ka na, Ali. Malilate ako. May kailangan lang tapusin sa trabaho." Habang ibababa ang tawag, sumilip siya sa rearview mirror at doon tinignan ang sarili. Maraming dugo, maraming kasalanan, maraming lihim. Pero sa puso niya, isa lang ang malinaw. Hindi pa tapos ang laban. At yan ang buong kwento sa loob ng ilang minuto. Kung nagustuhan mo ang recap na to, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa iba pang kwento na siguradong aabangan mo. Hanggang sa muli, dito lang sa Netflix Tagalog Recaps, kung saan ang pelikula hindi mo na kailangang panoorin ng buo.